Bakit ngayon, ang buong mundo ay dumarayo sa Pilipinas? Ang taimtim na saloobin ng isang dayuhan ay nagsiwalat sa tunay na gayuman ng bansa. Hindi kaya labis na ang pagbubuhat ng bangko ng mundo sa Pilipinas? Nang binitiwan ni Alain ang tanong na iyon, walang sinuman ang tumutol. May bahid ng sarkasmo at pag-aalinlangan sa kanyang mga salita. Ngunit batid din niya sa kanyang sarili na ito'y isang uri ng pagkiling. Para kay Alain, isang 62 taong gulang na lingkod bayan mula sa isang maliit na bayan sa Brittany, sa kanlurang Pransiya, ang kapuluan ng Pilipinas ay isang malayong lugar, isang konsepto na mahirap unawain. Ang siksikan at magulong trapiko ng mga jeepney at tricycle, ang masalimuot na tensyong pampulitika sa rehiyon, ang maalinsangang klima na may kasamang bagyo, ang magulong pagsasabit ng mga karatula at mga gusaling tila walang kaayusan, hindi niya lubos maisip kung paano namumuhay ang mga tao roon. Ito ang kanyang prangkang impresyon sa Pilipinas noon. Ang mga balitang naririnig niya ay tungkol sa mga bagyo, lindol, o kaya'y mga isyung pansiguridad. Mahirap sabihing ito ay isang lugar kung saan maaaring magbakasyon ng payapa ang isang tao. Bukod dito, ang mga larawang ipinapakita sa media ay lalo pang nagpatibay sa kanyang mga prehuwisyo. Ang ingay ng mga palengke sa gabi, ang dami ng taong naglalakad sa mga lansangan, ang mga gusaling tila pinagtagpi-tagpi na walang plano. Wala siyang makitang bakas ng karangyaan o ng isang marahan at masayang pamumuhay. Isang abalang kapuluan na nakakasakal dahil sa industrialisasyon at ang labis na pagiging palakaibigan na minsan ay nakakailang. Paano makakaugnay sa isang lipunang lahat ng bagay ay tila minamadali. Ganitong mga pagdududa at malamig na pananaw ang namuo sa isipan ni Alain. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isang lugar ng murang paggawa na kulang sa malalim na kultura. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi siya interesado sa Pilipinas ay ang wika. Bagamat marami ang nagsasalita ng Ingles, ang dami ng iba't ibang dialekto ay tila nakakalito. Sa isang lugar na kahit ang Ingles ay may kakaibang punto, tunay nga bang magiging komportable ang isang dayuhan? Ang pag-order ng pagkain sa isang karinderya, ang pag-navigate sa sistema ng transportasyon, ang pagtugon sa mga emergency, ang mga praktikal na alalahaning ito ang pumigil sa kanya na isaalang-alang ang pagbisita sa bansa. May isa pa siyang dahilan. Pakiramdam niya, ang Pilipinas ay isang lugar na hindi pa buo. Sa madaling salita, tila puno ito ng pagbabago at kaguluhan, hindi isang lugar na angkop para sa isang taong naghahanap ng katahimikan. Mayroon pa bang matutuklasan o mararamdamang kakaiba ang isang dayuhan doon? Ang mga hindi namamalayang hadlang na ito ang matagal na naglayo kay Alain sa Pilipinas. Gayunpaman, pagsapit ng dekada 2020, ang impresyong ito ay unti-unting nagbago. Sunod-sunod na sinimulang itampok ng media sa Europa ang Pilipinas. Malawakang iniulat ng CNN ang tungkol sa mga likas na yaman at masasarap na pagkain nito. Isang French TV station naman ang nagpalabas ng isang dokumentaryo na pinamagatang Bakit ang mga Pilipino ang pinakamapalakaibigang tao sa Asya, at hindi lamang ito tungkol sa mga magagandang dalampasigan. Ang mga ulat ay nagsimulang tumuon sa mga tunay na karanasan ng mga dayuhang nakabisita na sa bansa. Isang babaeng nag-iikot sa gabi sakay ng bisikleta sa Bonifacio Global City nang walang takot. Isang nawawalang telepono na personal pang ibinalik ng isang pulis sa hotel. Ang pagkakatikim sa isang pagkain na katumbas ng Michelin star sa halagang 300 piso lamang. Ang mga tao ay nagkukwento ng mga karanasang puno ng sorpresa at pasasalamat. Napansin ni Alain ang mga pagbabagong ito. Isang araw, nagpasya siyang siya mismo ang magsiyasat. Tiningnan niya ang mga ulat mula sa Department of Tourism, mga pandaigdigang ranggo at mga survey na isinagawa sa mga turista. Ang nakita niya ay isang serye ng mga numerong mahirap paniwalaan. Ang antas ng kasiyahan ng mga dayuhang turista sa hospitalidad ng mga Pilipino ay isa sa pinakamataas sa buong mundo. Nangunguna rin ang bansa sa mga pandaigdigang index ng healthcare access sa ilang aspeto. Ang kalinisan at kaayusan ng ilang mga modernong paliparan ay world class. May mga datos pa ngang nagpapakita na ang dami at serbisyo ng mga convenience store ay kabilang sa pinakamahusay sa mundo.
Tila ang mga numerong ito ay higit pa sa pagiging isang magandang destinasyon para sa mga turista. Sumasalamin ito sa mismong katangian ng lipunang Pilipino. At ngayon, sa wakas ay nagsisimula ng mapansin ng buong mundo ang halagang ito. Ito ang naramdaman ni Alain. May mga bagay na hindi maipaliwanag ng numero, ngunit may mga katotohanan din na tanging sa pamamagitan lamang ng numero makikita. Habang isinasara niya ang kanyang laptop, may kung anong nagsimulang gumalaw sa loob ni Alain. Pagkatapos, isang mensahe mula sa isang kaibigang naninirahan sa Asia ang naging huling tulak. Alain, nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Iyon ang lugar na dapat mong puntahan, lalo na't naghahanap ka ng kapayapaan ng isip. Mayroong isang malalim na kaayusan at init ng pagtanggap na matatagpuan kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang mga salitang iyon ang nag-udyok kay Alain, agad siyang nag-book ng flight papuntang Pilipinas. Kasama niya ang kanyang asawa sa loob ng mahigit 30 taon, si Luis. Minsan lang tayo mabubuhay, sabi niya. Para maalis ang mga pagkiling, tingnan natin ito gamit ang ating sariling mga mata. Nang makapagpasya, nagsimula na ang paglalakbay ni Alain. 9:09 ng umaga nang lumapag sina Alain at Luis sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling inanunsyo sa loob ng eroplano na malapit na silang dumating, natanaw ni Alain mula sa bintana ang malawak na skyline ng Metro Manila at ang luntiang kabundukan sa di kalayuan. Ayan pala ang Maynila, mahinang bulong ni Alain. Dahan-dahang tumango si Luis na nasa kanyang tabi. Bilang panimula ng kanilang paglalakbay, ito ay isang magandang tanawin. Pagpasok sa paliparan, hindi ang inaasahan niyang kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Tila lahat ay maayos na gumagalaw sa isang organisadong paraan. Bagamat mahaba ang pila sa immigration, mabilis naman itong umuusad. Magalang na ginagabayan ng mga staff ang bawat isa, at lahat ay matiyagang naghihintay. Paliparan ba ito o isang technology hub? Pabirong sabi ni Alain, ngunit hindi ito isang pagmamalabis. Maliwanag at maluwag ang terminal at makintab ang malinis na sahig. Walang malakas na ingay at mayroong isang pakiramdam ng masiglang episyensya sa hangin. Ang kanilang tinuluyan ay isang mid-range na business hotel sa Makati. Bagamat hindi ito marangya, sa sandaling pumasok sila sa silid, namangha sila sa atensyon sa detalye. Sa pasukan, may nakahandang komportableng tsinelas. Sa mesa, mayroong isang basket ng mga lokal na prutas at isang kahon ng polvoron. Para bang may naghihintay talaga sa pagdating natin, sabi ni Luis na may ngiti ng ginhawa at pasasalamat sa kanyang mukha. Napakalinis ng silid kahit ang mga sulok ay walang alikabok. Hindi lang ito kalinisan na kumbinsi si Alain. Ito ay pag-aalaga. Nagsimula niyang maramdaman na ang Pilipinas ay unti-unting nagpapakita ng isang mukha na higit pa sa kanyang inaasahan. Matapos magpahinga ng kaunti sa hotel, nagtungo sina Alain at Luis sa isang maliit na kainan sa isang eskinita sa poblasyon. Simple lang ang itsura nito, may nakasabit na mga parol na papel at isang menu na nakasulat sa pisara. Malinaw na ito ay isang lugar para sa mga lokal, hindi para sa mga turista. Bagamat may hadlang sa wika, nagpasya silang lakasan ang kanilang loob. Pagpasok nila, may ilang mga customer na kumakain. Lahat ng mata ay napabaling sa kanila, ngunit agad itong napalitan ng isang mainit na pagbati. "Welcome ma'am, sir," sabi ng may-ari. Bagamat hindi siya gaanong bihasa sa Ingles, malawak ang kanyang ngiti habang iginagabay sila sa isang mesa. Tinuro niya ang menu at sinabi sa simpleng Ingles, "This, good." Sa bawat putahing inihahain, napapahanga si Alain. Ang adobong manok ay mabango at malambot na may perpektong balanse ng asim at alat na nanunuot sa bawat hibla. Ang sinigang na baboy ay may maasim-asim na sabaw na nagpapainit sa katawan. Ang piniritong gulay na may kasamang bagoong ay simple ngunit sariwa at malasa. Bagamat simple ang itsura, bawat isa ay may malalim na lasa, masayang sabi ni Luis. Naramdaman din ni Alain ang dedikasyong nakapaloob sa mga pang-araw-araw na pagkaing ito. Sa huli, ang inihain ay isang mangkok ng mainit na bulalo. Sa unang higop, nanlaki ang mga mata ni Alain. Mas malinamnam ito kaysa sa kanyang inaasahan at ang lasa ng luya ay nagpainit sa kanyang buong katawan. Ang kanyang estereotipo tungkol sa pagkaing Asyano bilang mamantika ay biglang naglaho. Matapos kumain,
Tahimik na naglagay ang may-ari ng isang plato ng hiniwang mangga at pakwan sa kanilang mesa. Nakangiting sinabi, "Complimentary." Bagamat hindi sila nagkakaintindihan sa salita, ang init ng pagtanggap na iyon ay tumatak ng malalim kay Alain. Habang naglalakad pabalik sa hotel, ninamnam ni Alain ang alaala ng hindi inaasahang prutas. Kahit hindi tayo magkaintindihan, ang kabutihang loob ay naipaparating pa rin, sabi niya. Dahan-dahang tumango si Luis, na naglalakad sa tabi niya. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam si Alain ng isang mainit na pagmamahal para sa Pilipinas. Ang kanyang impresyon na ang mga Pilipino ay maingay at magulo ay unti-unting nabubura. Kinabukasan ng umaga, sumakay sina Alain at Luis ng eroplano mula Maynila patungong Cebu. Kahit na rush hour at maraming tao sa paliparan, walang kaguluhan. Malinaw ang mga daloy ng tao at may malinaw na mga karatula sa Ingles. Si Alain, na noong una ay nangangamba na maligaw, ay unti-unting napanatag. Nang tumayo sila sa boarding gate, naramdaman nila ang isang di maipaliwanag na kaayusan. Ang mga tao ay pumipila ng maayos. Bawat isa ay tahimik na naghihintay sa kanilang oras ng pagsakay. Hindi nagtagal, ang eroplano ay dumating at huminto ng eksakto sa itinakdang posisyon. Tiningnan ni Alain ang kanyang relo at hindi napigilang mamangha. Walang kahit isang minutong pagkaantala. Napaka-punctual. Ang loob ng eroplano ay lalo pa siyang humanga. Maluwag at malinis ang mga upuan. Walang sinumang malakas na nakikipag-usap sa telepono. Ang kapaligiran ay tahimik at komportable. Hindi na ito parang isang sasakyan. Para na itong isang lumilipad na pahingahan, sabi ni Luis, na lubos na sinang-ayunan ni Alain. Sa bintana, mabilis na dumadaan ang tanawin ng mga lungsod at mga bukirin, ngunit sa loob ay payapa at matatag ang takbo. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Alain ang isang baon na binili niya sa airport, isang meal box. Sa loob nito ay maingat na inayos ang isang malaking piraso ng inihaw na liempo, isang itlog na maalat at atsara na nakapatong sa mainit na kanin. Ito ay parang isang buod ng lokal na kultura ng pagkain sa isang kahon, bulalas ni Alain. Bagamat ito ay pagkain ng masa, puno ito ng kasiyahan. Bukod sa lasa, ang init at dami ng pagkain ay lubos na ikinasiya ni Alain. Habang tahimik na lumilipad ang eroplano, naalala ni Alain ang kanyang mga karanasan sa tren sa Europa, mga pagkaantala, welga at dumi. Kung ikukumpara sa mga araw na iyon na para bang normal na, ito ay tila ibang mundo. Hindi lang ito tungkol sa pagiging nasa oras. Ito ay isang sistema na binuo sa tiwala at responsibilidad ng mga tao sa isa't isa. Dahan-dahang sinabi ni Alain. Dumating ang eroplano sa Mactanggent Cebu International Airport sa tamang oras. Sa puntong iyon, ang tiwala ni Alain sa kung paano gumagana ang lipunang Pilipino ay nagsimula ng umusbong. Pagdating sa Cebu, ang unang binisita ni Alain at Luis ay ang Basilica Minore del Santo Niño at ang Magellan's Cross. Ang lugar na ito na may higit sa 400 taong kasaysayan ay kilala sa malalim na debosyon at makasaysayang kahalagahan. Mula sa maingay na sentro ng lungsod, ang pagpasok sa looban ng simbahan ay tila paglalakbay sa ibang panahon. Ang malalaking puno ng akasya ay nagbibigay lilim mula sa matinding sikat ng araw. Ito pala ang basilika, sabi ni Alain, habang dahan-dahang hinahaplos ang mga lumang batong pader. Walang labis na palamuti, ngunit nagpapahiwatig ito ng isang malalim na paggalang sa pananampalataya at kasaysayan. Nagsimula silang maglakad-lakad ng marahan sa paligid. Ang naririnig lamang nila ay ang ihip ng hangin at ang mga yabag ng mga deboto. Huminto sila sa harap ng altar. Tahimik na nagdasal si Luis. Sa lugar na ito, may isang kapaligiran na natural na nag-aanyaya sa iyong pakalmahin ang iyong isip. Tumagos ang sikat ng araw sa mga dahon ng puno at tumama sa sahig. Ito ay isang lugar kung saan ang pananampalataya, kalikasan at sangkatauhan ay tahimik na nabubuhay ng magkakasama, sabi ni Alain. Tumango si Luis. Sa araw na iyon, naranasan nila ang isang espasyo na nagpapatahimik sa kaluluwa na higit pa sa relihiyon. Hindi kailangang makipagkompetensya o makamit ang anumang layunin. Sa simpleng pagiging naroroon, ang puso ay kusang huminahon.
Ang mga makasaysayang puok ng Cebu ay may ganitong uri ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Pagkaalis sa Basilica, nagtungo sina Alain at Luis sa Bohol upang makita ang Chocolate Hills. Ang daan-daang halos perpektong hugis kono ng mga burol na nagiging kulay tsokolate tuwing tag-araw ay isang tanawing suryal. Para itong isang obra maestra ng kalikasan na yumayakap sa kasaysayan ng lupa, sabi ni Alain na napigil ang hininga sa pagkamangha. Ang sikat ng araw ay nagbibigay diin sa bawat kurba ng mga burol na lumilikha ng isang tanawing banayad at hindi nakakatakot. Ang bawat hakbang nila ay tila nagiging mas magaan. May mga paliwanag sa Ingles sa mga viewing deck na napakabuti para sa mga dayuhang turista. Si Alain ay tahimik na pinagmamasdan ng tanawin. Hindi ito maipaliwanag ng mga salita, sabi niya, habang nakatitig sa walang katapusang hanay ng mga burol. Bawat isa ay puno ng lakas, ngunit may dalang katahimikan ng panahon. Matapos makita ang mga burol, bumulong si Luis, kahanga-hanga. Bagamat nasa ibang bansa tayo, dito ay naging payapa ang ating kalooban. Tumango si Alain bilang tugon. Higit pa sa pagiging isang tourist spot, pakiramdam ko ay nasaksihan natin ang pagdaloy ng panahon mismo. Sa daan pabalik, sa isang maliit na bayan, huminto sila sa isang tindahan kung saan gumagawa ng tradisyonal na kalamay. Sa bintana, nakikita nila ang isang grupo ng mga kababaihan na sabay-sabay na naghahalo sa isang malaking kawa. Ang kanilang mga galaw ay sanay na sanay, walang nasasayang na kilos. Ang hangin sa tindahan ay napapalibutan ng init na hindi kayang gayahin ng makina at ng amoy ng gata at asukal. Mayroong isang uri ng pagtitiyaga ang Pilipinas na hindi nakikita ng marami, sabi ni Luis. Tumango ng malalim si Alain. Kahit hindi ipinapakita sa labas, ang katapatan ay naipaparating. Ito ay isang kulturang naiiba sa modernong imahe ng Maynila, isang kulturang nagkukuwento sa pamamagitan ng tradisyon. Sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay, bumisita sina Alain at Luis sa Tagaytay. Habang papalubog ang araw, nakaupo sila sa isang kafe na may tanawin ng Bulkang Taal. Sa di kalayuan, ang liwanag mula sa lawa at ang mga ilaw mula sa mga kabahayan ay nagsasama-sama na parang isang pintura. Biglang huminto si Luis at tiningnan ang tanawin. Ang malambot na ilaw ng dapit hapon na humahalik sa bulkan ay nagdulot ng isang natural na ngiti sa kanyang mukha. Umupo sila sa isang mesa sa labas, nakatanaw sa lawa. Ang mga bundok sa di kalayuan, ang mga bangka ng mangingisda sa lawa, at ang mga ilaw ng bayan ay nagsama-sama na parang isang obra. Ang tanawing ito mismo ay tila nagkukuwento, bulong ni Alain. Dahan-dahang tumango si Luis, hawak ang isang mainit na tasa ng kapeng barako. Naramdaman ni Alain ang tapang at aroma ng kape. Hindi lamang ito isang inumin, kundi isang lasa na inalagaan ng lupang ito. Pagkatapos, ipinakita ng isang barista ang tamang paraan ng pagtimpla nito. Sinubukan ni Alain na amuyin ang aroma. Kahit hindi sabihin, nararamdaman mo ang paggalang sa panauhin na nakapaloob sa tasang ito. Ang kaisipang ito ay umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pag-alis, bumili si Luis ng isang pakete ng kapeng barako. Ang pagkakaroon ng ganitong bagay na puno ng ritual ay napaka-espesyal, sabi niya. Habang pinakikinggan siya, tahimik na ngumiti si Alain. Sa araw na iyon, ang naramdaman nila ay ang marahang pagdaloy ng oras sa gitna ng kalikasan. Bagamat ito ay isang sikat na destinasyon, natuklasan ni Alain na kaya niyang mahanap ang kapayapaan sa kanyang sarili. Hapon, bumalik sina Alain at Luis sa Maynila at bumisita sa isang lumang bahay sa Intramuros kung saan mayroong isang cooking class para sa paggawa ng tradisyonal na kakanin. Pagpasok nila sa looban, sumalubong sa kanila ang amoy ng mga lumang kahoy at mga halamang gamot na lumilikha ng isang antigong kapaligiran. Sumalubong sa kanila ang isang matandang babae na may malumanay na ngiti. Bagamat hindi siya gaanong bihasa sa Ingles, ang kanyang tono at mga kilos ay puno ng init na agad na nagpawi sa kanilang kaba. Sa mesa ay nakahanda na ang mga hulmahang gawa sa kahoy at ang galapong. Ang gagawin nila ay puto. Una, ang masa ay maingat na inilagay sa mga hulmahang may disenyo. Gamit ang mga daliri, dahan-dahan itong pinipindot. Ang lola, ang kanilang guro, ay tahimik na nagbabantay sa tabi, malumanay na sinasabi, "Very good, very good."
Habang si Alain ay naninibago sa gawain, itinuon niya ang kanyang pansin sa kanyang mga daliri. Mas mahalaga pa yata ang mismong proseso kaysa sa lasa, sabi ni Alain na ikinatawa at tinanguan ni Luis. Matapos ang ilang sandali, ang mga puto ay nagkaroon ng magagandang hugis. Ang tamang lakas, ang pag-aalis sa hulmahan kaunting pagkakaiba lang ay magbabago na sa resulta. Pareho silang naging abala at lumipas ang oras na hindi nila namalayan. Kapag hindi kami namadali, ang pakiramdam pala ay nagiging ganito kapayapaa, sabi ni Luis na sinang-ayunan ni Alain. Ang mga natapos na puto ay maingat na inayos ni Lola sa isang plato na may kasamang mainit na salabat ginger tea. Ang init ng salabat at ang tamis ng puto higit pa sa lasa. Ang oras na ginugol sa paggawa nito ang pinakamahalaga para sa kanila. Bagamat mayroon ding masasarap na dessert sa Pransiya, ito ay parang isang pilosopiya sa buhay, sabi ni Alain. Nahihiyang ngumiti si Lola. Sa pamamagitan ng tradisyonal na kakanin, natutunan nila ang konsepto ng mga Pilipino ng pagsasama-sama at pagtitiyaga. Ang hindi pagmamadali, ang seryosong pagharap sa isang gawain, tila ito ay isang daan patungo sa isang magandang paraan ng pamumuhay. Paglabas sa lumang bahay, nagsimula ng umilaw ang mga poste sa mga lansangan ng Maynila. Naramdaman ni Alain na tila lumambot ang kanyang puso. Habang dumarami ang kanyang mga karanasan sa Pilipinas, isang tahimik na pagkaunawa ang nabuo sa isipan ni Alain. Ang kagandahan ng Pilipinas ay hindi lamang nasa mga bagay na nakikita. Masarap ang pagkain, maganda ang tanawin, ligtas ang pakiramdam bagamat totoo ang mga ito. Ang mas tumatak sa kanyang puso ay ang hindi sinasadyang kabaitan ng isang tao, ang laging nakangiting pasensya na po, at ang pakikipagkapwa-tao na nananahan sa gitna ng kaabalahan. Halimbawa, ang mga taong matiyagang naghihintay sa pila sa MRT at ang mga taong kusang tumatabi sa kanan ng escalator. Bagamat hindi na ito mahigpit na ipinatutupad, ang hindi nasusulat na kasunduang iyon ay nananatili. Hindi ito maipaliwanag ng salitang disiplina lamang. Sa kanyang paningin, ito ay isang uri ng mapagkalingang panlipunang kapaligiran. Akala ko noon, ang kalayaan ay ang hindi maistorbo ng sinuman. Ngunit dito, ang pag-unawa sa isa't isa ang pundasyon kung paano gumagana ang kalayaan, sabi ni Alain habang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad sa kalye. Malinis ang mga istasyon ng tren, walang kahit isang basura. Ang mga staff sa restaurant ay sumasabay sa bilis ng bawat customer at masayang nakikipag-usap. Maging ang mga cashier sa convenience store ay magalang na nagpapasalamat at nag-aalok ng serbisyong handang tumulong sa lahat. Hindi ito mga espesyal na serbisyo, ngunit ang pagsasama-sama ng mga karaniwang bagay na ito ang bumubuo sa pundasyon ng lipunang Pilipino. Nagsimula nang maunawaan ito ni Alain. Naalala niya ang sarili na inakalang ang Pilipinas ay isang maingay at magulong lugar lamang. Hindi niya napigilang mapangiti ng mapait, mapagmahal, matulungin, ngunit hindi mapanghimasok. Hindi ito kaguluhan, bagkus ito ay isang pagpapakita ng isang kaayusang puno ng init ng pagkatao. Ganito rin ang naramdaman ni Luis, kahanga-hanga na bagamat lahat ay masigla, nagagawa pa rin nilang igalang ang isa't isa. Naalala niya ang mga hulmahang gawa sa kahoy na ginamit nila sa paggawa ng puto. Ang mga kagamitang iyon ay ginamit na sa loob ng ilang dekada at ang mga gilid nito ay pudpud na. Ang kultura ng pagpapahalaga sa tradisyon at sa kapwa doon nananahan ang birtud ng hindi pagtitipid sa pagsisikap. Biglang naalala ni Alain ang kanyang karera, episyensya, lohika, mga panuntunan. Hindi niya itinatanggi ang mga pagpapahalagang ito na mahalaga sa Europa, ngunit ang pakikipagkapwa-tao at ang kakayahang umunawa na natagpuan niya sa Pilipinas ay tumagos ng malalim sa kanyang pagkatao. Sa loob ng tren pabalik sa paliparan, tahimik na nag-iisip si Alain habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng lungsod sa ilalim ng mga flyover ay mabilis na lumilipas. Tila ipinapahayag ng tanawing iyon ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay na may kasamang kaunting kalungkutan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay nananatili ang isang di maipaliwanag na init. Ang bawat lugar na kanilang binisita sa loob ng ilang araw na iyon ay isang malinaw na karanasan. Bawat isa ay yumanig sa mga pinaniniwalaan ni Alain. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang turismo,
kundi isang paglalakbay upang matuklasan ang isang bagong pananaw, sabi ni Elaine. Sa tabi niya, tahimik ding ngumiti si Luis. Sa departure hall ng NAIA, naglalakad ang mga dayuhang turista na paalis at mga Pilipinong uuwi sa kanilang mga probinsya. Habang pinagmamasdan ang tanawing ito, bumulong si Elaine sa kanyang sarili. Hindi ko akalain na magkakaroon ng isang paglalakbay na magpapainit at magpapatahimik ng ganito sa aking kaluluwa. Napakabuti na naranasan ko ang Pilipinas sa aking buhay. Ang kanyang ikinahanga ay ang isang espiritual na infrastruktura na hindi lubos na mailalarawan ng mga numero at estadistika. Ang lipunang maginhawa, ligtas, masigla, ngunit maayos. Sa likod nito ay ang kabutihang loob na laganap saan man isang hindi kapansin-pansin ngunit tiyak na pag-aalaga. Lahat ng ito ay pumuno sa kanyang puso at naunawaan na niya, ito ang dahilan kung bakit ngayon ang Pilipinas ay napapansin na ng buong mundo